Attorney Baligod, binabanat. Ngunit ang tanong ng marami, may matibay bang ebidensya o isa lamang itong demolition job laban sa isang abogado na matagal nang humahawak ng mga kontrobersyal na kaso? Sa episode na ito ng hashtag #WalkWithLan, susuriin natin ang mga aligasyon, ang timing ng mga pag-atake, at kung bakit mahalagang pairali ng due process kaysa trial by publicity. Ano ang totoong issue dito? Bakit mainit ang pangalan ni Attorney Baligod? Sino ang nakikinabang sa pagkasira ng kanyang kredibilidad? Ano ang epekto nito sa laban kontra korupsyon at sa mga kaso ng taong bayan? Hindi ito usapin ng personalidad. Ito ay usapin ng katotohanan, ebidensya at hustisya, mga kaibigan. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Like the video kung gusto nyo ng fact-based political analysis. Subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating Truth Bomb episodes. We are on the road 100,000 subscribers to show the strength of our community. Join us, mga kaibigan, no? Okay, mga kaibigan, tuloy po natin ito, no? So mga kababayan, may napapansin ba kayo kapag may isang tao na nagsisimulang magtanong ng may hirap na tanong, bigla siya ang nagiging sentro ng atake? Kapag may isang abogado na humahawak ng sensitibong kaso, biglang may mga lumalabas na aligasyon. Kapag may isang personalidad na tumatama sa makapangyarihan, biglang may demolition job. At ngayon, isa sa mga pangalan na paulit-ulit nating naririnig ay si Attorney Baligod. Pero ang tanong, ano ba talaga ang laban? May matibay bang ebidensya laban sa kanya? O may mga taong gustong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue? Mga kababayan, ngayong gabi, hindi tayo sasama sa sigawan. Hindi tayo sasama sa chismisan. Hindi tayo sasama sa trial by publicity. Dito sa hashtag #WalkWithLan, isang prinsipyo lang ang mahalaga. Kung may ebidensya, ilabas. Kung may kaso, iharap. Kung may kasalanan, patunayan. At kung wala, hindi pwedeng hatulan sa social media. Truth bomb. Hindi trabaho ng taong bayan ang gumawa ng ebidensya. Trabaho ang nag-aakusa ang magpatunay. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kababayan, no? Okay, may na magsasabi, "Halan, bakit natin pag-uusapan si Baligod, ha?" Simple, hindi ito tungkol lamang kay Baligod. Ito ay tungkol sa sistema. Kapag pinayagan nating manaig ang tsismis kaysa ebidensya, bukas kahit sino pwedeng maging biktima. Ikaw, ako, inyong pamilya, ang inyong anak, mga OFWs, mga guro, mga empleyado, mga negosyante. Isang post lang, isang edited video lang, isang peking dokumento, at tapos na ang reputasyon. Ganun ba ang gusto nating lipunan? Hindi. Dapat facts, hindi haka-haka. Dapat ebidensya, hindi emosyon. Dapat batas, hindi mob mentality. Mga kababayan, hindi kailangang sang-ayunan natin lahat ng posisyon ng isang abogado, pero mahalagang maintindihan natin ang kanyang papel. Ang abogado ay hindi hukom, hindi siya jury, hindi siya executioner. Ang trabaho niya ay katawanin ang kanyang kliyente sa loob ng batas. Madalas nakakalimutan ito ng publiko. Kapag hindi natin gusto ang isang kaso, inaaway natin ang abogado. Kapag hindi natin gusto ang kliyente, inaaway natin ang abogado. Pero hindi ganyan gumagana ang rule of law. Sa isang demokratikong bansa katulad ng Pilipinas, kahit sino ay may karapatang magkaroon ng legal representation. Yan ang pundasyon ng hustisya. Ito ang gusto kong pag-isipan ninyo, ha? Ilang beses na ba tayo nakakita ng taong hinusgahan agad? Ilang beses na ba tayo nakakita ng viral accusation? Ilang beses na ba tayo nakakita ng social media conviction? Napakarami. Pero ilan doon ang napatunayang mali kalaunan? Marami rin. Kapag ang publiko ay nagdedesisyon base sa galit, madaling manipulahin ang opinyon, at alam yan ng mga political operators. Alam yan ng mga spin doctors. Alam yan ng mga propagandist. Kaya nga minsan, hindi katotohanan ng target, perception ang target. Kapag nasira ang perception, kahit wala pang hatol, parang guilty ka na agad sa mata ng publiko. Mga kababayan, ito ang pinaka-importanting bahagi. Hindi natin dapat itanong sino ang mas sikat.
Hindi natin dapat itanong sino ang mas maingay. Hindi dapat natin itanong sino ang mas maraming followers. Ang dapat nating itanong, nasaan ang ebidensya? Ano ang dokumento? Ano ang testimonya? Ano ang verification? Ano ang independent corroboration? Dito naghihiwalay ang katotohanan at propaganda. Kung may ebidensya, sundan natin. Kung wala, huwag tayong magpanggap na meron. Ito ang tanong na madalas na nakakalimutan. Kapag may mga malalaking issue, sino ang nakikinabang? Kapag may diversion, sino ang nakikinabang? Kapag may character assassination, sino ang nakikinabang? Follow the evidence, follow the incentives. Katulad po sa Blue Ribbon Chair Committee, dati kay Lacson yan, tumitigil eh. Hindi po follow ng evidence. We follow the incentives, follow the money, follow the timing. Doon madalas lumilitaw ang tunay na kwento. Hindi sa sigawan, hindi sa trending hashtag, hindi sa clickbait, kundi sa masusing pagsusuri mga kaibigan. May maling paniniwala na due process lang yan para makatakas ang may pera. Hindi. Due process ang proteksyon ng ordinaryong mamamayan. Kapag nawala ang due process, ang pinakamahina ang unang masasaktan. Kapag nawala ang due process, ang pinakamalakas ang unang mananalo. Kaya kahit sino pa ang pinag-uusapan, baligod man o ibang personalidad, iisa ang dapat na ating standard. Evidence, law, facts, transparency, accountability. Mga kababayan, ito ang simpleng pananaw ko, Hindi natin kailangang sambahin ang sinuman, mga politiko na yan, hindi dapat. Hindi rin natin kailangang husgahan agad ang mga sinuman, sino mga yan. Ang kailangan natin ay katotohanan. Kung may ebidensya laban kay Attorney Baligot, iharap. Kung may kaso, isampa. Kung may paglabag, patunayan mga kaibigan, patunayan, Putik na yan. Pero kung aligasyon lang, manatili tayong mapanuri. Sa isang lipunan na puno ng ingay, ang pinakamahirap gawin ay mag-isip. At yan ang dapat nating gawin mga kaibigan sa mga panahon na ito. Mga kababayan, ano ang inyong opinyon? Sa tingin ba ninyo ay sapat na ebidensya sa mga aligasyong lumalabas laban kay Atty. Baligod? At siyempre, huwag po natin kalimutan yung mga di umano'y naka-receive ng mga maleta, no? Ilang mga pirasong mga maleta na dineliver po sa kanilang mga bahay-bahay. Nako po, di po ba? O dapat bang pairali muna ang due process bago humatol, mga kaibigan, no? So, i-comment nyo yan sa ibaba Basahin natin ang inyong mga pananaw sa mga susunod na panahon. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klasing malalim na political at legal analysis, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Disclaimer po hindi po ako abogado. Malapit na nating maabot ang 100,000 subscribers. Ang bawat subscribe ninyo ay suporta para sa malayang talakayan, malayang pagsusuri at paghahanap ng katotohanan. Ako sila ng hashtag #WalkWithLan at tandaan ninyo ang maingay hindi laging tama, ang trending ay hindi laging totoo, at ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng likes. Hanggang sa susunod na Truth Bomb, dito lang sa hashtag #WalkWithLand. Mabuhay po ang Pilipinas.